good morning, good afternoon. May kalab shout out sa inyong lahat. Happy birthday, Jose Rizal. Pag-usapan naman natin ngayon ang next topic natin, Mabsat. Lang. Ito pala yung resolution kanina. Kay Benny Abante. Meron palang Commission of Certificate. Meron pala. Okay. Anyway, okay na tayo. Tapos na tayo kay Abante. Umabante na rin tayo dito. Kay Harry Roque. Ito, ex-Chief Justice Puno. Nilecturan si Cheese ukol sa pagka-abusado. Nako, Cheese, abusado ka daw. Bakit naman? Diktador nito sa impeachment issue. Pakinggan natin si Bad Makabsat. Pakinggan natin si Sir Bad. Na-miss ko si Sir Bad. Nasa ibang bansa siya last week eh. Kakauwi lang ata niya ng Pilipinas. So, kamustahin natin si Sir Bad. Sir Bad, kamusta ka na? Ako, may harang pa si Sir Bad. Kaka-live lang niya kanina. 3 hours ago. Pakinggan natin. Sir Bad, may kalab shoutout. Uy, may interview si Benny Abante. Hindi, Anton. Anton. Akala ko si Benny Abante, kamukha niya. Hindi pala kamukha. It's a prank. Buenos dias. This time, no less than a former Chief Justice and a head of a Philippine Association of Constitutional Experts have castigated and lectured Senate President Cheese Escudero relative to his abuses of the provision of the Constitution relating to impeachable offenses or impeachment process. No less than former Chief Justice Puno. once the highest judicial official of the land has in a way lectured Escudero on his abuses of the provisions or this open disregard, pagbabaliwala sa provision ng Constitution ukol sa impeachment process. Sandali po, winawarningan ako ng tumataas na yung sugar ko. Kaya mamaya kailangan exercise tayo. O yun, tumataas nga. Paano ba to? Nag-Skyflakes lang tayo, nag-242 na. Pambira naman. Paano kasi? Too much wine and too much steak sa abroad. Kaya sige, katapos nito, exercise tayo. Kaya nga, nag-enjoy ka masyado dyan. Natin exercise. Parehas lang tayo. Sandali. Inom muna ako ng gamot. Sandali lang. Hindi, babaksak naman yan. Sige lang. Tuloy natin. What is clear, hindi lang si Renato Puno ang nababahala sa mga pang-aabuso, pagiging diktador ni Cheese Escudero na sinabi they can do anything they want relative to the impeachment process dahil sila naman ang mga sitting senator judges dyan. Kaya sabi nito si Renato Puno na kilala ko naman nung Justice Secretary nung Supreme Court Chief Justice, hindi lang siya ang concern kundi yung Philippine Constitution Association or PhilConsa which is made up of former Chief Justices, Supreme Court Justices, Court of Appeals Justices, and the biggest brains in the country ng mga constitutional experts na nakikita nila nagiging diktador na talaga ang Senado, binabaliwala na sila, dinidisregard nila masyado yung batas. Para lang, sabi ni Presidential Legal Advisor Juan Ponce Enrile, para lang depensahan at proteksyonan si Sara. Hinaharangan nila yung impeachment process to help Sara Duterte na stop the trial. Kasi takot na takot si Sara, hindi yung whether ma-acquit or ma-convict siya, takot na takot siya na mailabas lahat. Kasi kung malaman natin lahat ng hindi pa natin nalalaman ukol sa mga katiwalian niya, di wala na talaga siyang chances for the
the 2028 election na kung saan may balak siya tumakbo sa pagka-presidente. Yun kung hindi pa siya na-aresto ng ICC through the Interpol. So, ngayon, ginagawa lahat ng Senado under Chis Escudero na para pigilan or i-delay yung trial. At sinabi ni Renato Puno ay hindi ito paglabag sa batas lamang, kundi pambabastos na talaga ito sa laws of the land. At syempre, we have to give credence to Renato Puno kasi as Chief Justice, he was once one of the most powerful officials of the country. In fact, ang tawag nga dyan sa opisina ng Supreme Court, sabi na Supreme Court, dyan sa Padre Faura, Manila, the gods of Padre Faura, mga Diyos sila. Why Diyos ang tawag sa kanila? Because this month, join XM's biggest promo ever. Biggest promo, sana all. Sa usaping batas, including yung mga death penalty, kung hindi ito na-suspend ni Gloria, sila ang may last say. They have the last say kung sino mamamatay, sino mabuhay, sa death penalty, o kaya sa mga kaso, sila ang court of last resort, sila ang last magde-decide whether guilty or innocent ka. Kumbaga, kung nahatulan ka na ng final ruling ng Supreme Court, ang next na lang iakyat mo yung kaso sa langit, sa Diyos na lang, ipasa Diyos mo na lang kasi final na yun. Final executory na yung order ng Supreme Court. Kaya tawag sa kanila, gods of Padre Faura. Mga Diyos sila, especially sa batas. So, syempre, mas maniwala tayo sa Diyos kaysa sa ordinaryong Senate President na hindi naman bar-top notcher at hindi naman, although nag-aral din siya sa abroad, pero hindi naman talagang legal expert because Chis Escudero is more of a lawyer politician than Sir Bad, wag kang ganyan kay Chis. Wala siya pakialam kung pro-impeachment ka o anti-impeachment. Basta ginagawa ko yung trabaho ko, di ba? Hindi ko papakinggan yung mga panig sa impeachment o yung mga tutol sa impeachment. Wala akong papakinggan. No, kung gaganunin ka lang yan. Tuloy. A legal luminary. So, yan. Unlike Leila de Lima, na sumabak talaga sa mga trial noon. Later na lang siya pumasok sa politika. Si Chis Escudero, mas maagap nakapasok sa politika. So he's acting more like a politician than a lawyer. At yan, nakikita natin dito sa issue ng impeachment. So okay, i-play na natin itong interview kay former Chief Justice Renato Puno, na President ng PhilConsa, Philippine Constitution Association, na mas magaling pa kay Chis Escudero, ukol dito sa pagbabahala nila at pagkukondena nila sa pagiging diktador ng mga senador headed by Chis Escudero sa issue ng impeachment dyan sa Senate of the Philippines. Audio na lang i-play natin kasi medyo stricto ito DCMM sa copyright issue. Ay, really? Pati Okay. DCMM? Come in, my friend. I miss you. Former Chief Justice Renato Puno. Dali, yung kuha natin. Speaker. President, ang sinasabi niya, walang limitasyon sa kung anong pwedeng pagdesisyonan ng Senate Impeachment Court. Yung pong Senate Impeachment Court ay may tinatawag tayong primary jurisdiction. In other words, yung Senate Impeachment Court should be given all the leeway to make its orders and resolutions. Dahil sila ang may primary jurisdiction dyan. Opo. Pero kapag ang mga orders, resolutions nila ay kumokontra sa ating saligang batas. Naku ba? Mga orders and resolutions na yan ay maaari sa ating Korte Suprema. Ang ating Korte Suprema, Okay, ang ulitin mayroon natin, namang ulitin natin. ultimate Pinakahuling pahayag po ng Senate President, ang sinasabi kung yung mga aksyon ng mga government agencies, officials, ay kontra sa ating konstitusyon. Opo. Ganun po ang division yan. So as far as PhilConsa is concerned, Justice, meron bang paglabag o pagsobra
sa kapangyarihan na Ulitin natin. pinakahuling pahayag po ng Senate President, ang sinasabi niya, walang limitasyon sa kung anong pwedeng pagdesisyonan ng Senate Impeachment Court. Sa pagkakarinig ko kay Cheese guys, no, sabi niya kasi dito, the impeachment is with the sole power of the Senate, which is true naman doon. So, nasa sa kanila kung anong plano nilang gawin. So, ayun nga lang. Kaso nga lang, madami na nagagalit kasi nga, biro niyo yung fourth week pa lang, 4 months pala. Tragis na fourth week yan. O sige, tuloy. Itong Senate Impeachment Court ay may tinatawag tayong primary jurisdiction. In other words, yung Senate Impeachment Court should be given all the leeway to make its orders and resolutions. Dahil sila ang may primary jurisdiction dyan. Opo. Pero kapag ang mga orders, resolutions nila ay kumokontra sa ating saligang batas, yung Kumukontra. mga orders and resolutions na yan ay maaaring questionin sa ating Korte Suprema. Dahil Tama. ang ating Korte Suprema May narangan na rin tayo. Bote na lang may UFC. Bote na lang. Dali lang. ito namang ultimate jurisdiction sa mga issue kung yung mga action ng mga government agencies, officials ay kontra sa ating konstitusyon. Opo. So parang sinasabi ni former Chief Supreme Court Chief Justice Puno, ay akala nang ni Cheese Escudero siya ng Diyos sa batas, pero ang huling arbiter niya ay ang Supreme Court pa rin. Kaya pwede ito mga pang-aabuso nila iakyat sa Supreme Court. Ito ang division niyan. So as far as Phil Consa is concerned, Justice, meron bang paglabag o pagsobra sa kapangyarihan na ginawa ng impeachment court? Ay inisa-isa po namin yon sa ginawa naming statement. At ganun nga ang naging konklusyon ng aming pag-aaral. Na yung order to remand or to return to the House ay kontra sa ating saligang batas, kontra sa mga naging practices, traditions na nakita natin hindi lang sa Pilipinas kundi sa Estados Unidos at wala rin yan sa Senate rules of impeachment. Opo, and it's not... So lahat ng ginagawa ni Cheese kontra sa konstitusyon natin na pattern lang man sa konstitusyon ng Amerika. At wala rin kayo sa ginagawa nila ngayon, lalo na pagbalik ng issue, pag-remand ng issue ng impeachment sa House, ni sa Amerika, hindi rin ito nagawa o ginagawa. Ibig sabihin, parang kung gumagawa na sila ng sarili nilang batas na hindi naman, dapat naman yung sumusunod lang sila sa batas kung anong nakalagay sa konstitusyon natin o sa rules ng Senate mismo. Sa Senate mismo. So hindi lang nila binababo yung konstitusyon at iba pang related laws sa bansa, kundi pati yung rules mismo ng Senado. Phil Consa lang Kumbaga nagtatumbling-tumbling talaga sila para pagdepensahan lang si Sara. nagbanggit noon. Marami pa, may retired Justice Carpio. May grupo ng mga profesor ng UP College of Law. Merong grupo ng profesor sa iba pang mga paaralan. Ang dami po, hindi lang isang nagsasabi na, uy, Senate Impeachment Court, mukhang may sobra kayo sa ginawa ninyo, mukhang ano na kayo, labag na sa batas na ginawa ninyo. And yet, the Senate President chooses to defend this position. Ang sinasabi niya, Justice, kung may problema kayo sa ginawa namin, do you go to the Supreme Court? Lagi ganyan na sabi niya. That can be done. Pero dapat balansehin tinong mga gustong pumunta kaagad sa Korte Suprema. Ang ating Supreme Court, yan ang court of last resort kung may violation ng Constitution. Ngunit ang isang dapat pag-aralan ay kung kaagad-agad bang pupunta sa Korte Suprema ay bibilis ang takbo ng proseso ng Senate Impeachment Court. Kung hindi po ito bibilis, ay yan ay kontra sa letter and spirit ng ating Constitution, yung sa provisions on accountability of public officials na dapat. Yun nga problema kasi china-challenge talaga ni Cheese na kung may problema kayo sa ginagawa namin, kaya nga siguro tuloy-tuloy yung pang-abuso nila kasi gusto nila dalhin itong bagay na ito, i-question ang mga aksyon nila sa Supreme Court
sa sino mang grupo na gusto na hindi masaya sa ginagawa nila. Ang problema kasi kung dadalhin nila yan sa Supreme Court, gagawin na naman yung dahilan nila, Cheese. Nandyan yung issue sa Supreme Court. Hintayin muna natin gumawa ng ruling ang Supreme Court bago natin simulan yung impeachment trial. Yun ang problema. Parang patibong na ito nila, Cheese. Na sige, dalhin yung Supreme Court para itigil namin muna yung trial until ma-resolve ng issue yung Supreme Court. Kung abot ng buwan-buwan na naman o taon bago ma-resolve yung Supreme Court, baka abutan na natin ito ng 2027, 28, hindi pa natuloy yung impeachment na yan. Kaya medyo balancing act kailangan dito. Kaya wala pa nagdadala itong bagay na ito sa Supreme Court dahil alam nila patibong yan. May question dyan ay madaliin ang investigasyon para mapanagot yung dapat mapanagot. Malamang, Justice, doon siya sumasandig. Doon siya nagre-rely na hindi walang pupunta nito sa Korte Suprema because alam nila ang konsekwensya kapag may umakyat sa Korte Suprema at naka-acquire ng jurisdiction yung Korte Suprema, it will further delay the process, Justice. Hindi ko kaya? Yun po ay pwedeng mangyari. Pero dapat din natin malaman na may kaso na dyan sa Korte Suprema eh. Ang nag-file pa nga niyan ay si Vice President. Opo. At kino-question nila doon na yung articles of impeachment should be dismissed dahil kontra yan doon sa one-year ban ng Konstitusyon at kontra doon sa desisyon ng Supreme Court sa Francisco versus House of Representatives. Thank you, Alex Tamayo from Canada for supporting independent and truthful blogging. Sabi niya, pag nakita ko si Cheese, babatuin ko ng kamatis, sumusobra na yan. Wag naman, baka matamaan si Art. Galit na si Alex. Salamat, Alex. Salamat. Pero kahit na nag-file si BP ng ganung petisyon sa Supreme Court, hindi naman nag-i-issue ng TRO ang Supreme Court laban sa Senate Impeachment Court. Ang gustong sabihin, ang implicit message doon, yung impeachment court ay ituloy yung kanilang ginagawa in the exercise of their own jurisdiction. Ibig sabihin, Justice, siguro hanggat kaya, hindi makikialam ang Korte Suprema kasi trabaho po ng Senado. Kaya nga sa saligang batas, sila ang in charge sa impeachment court. Kaya siguro yung Korte Suprema sinasabi, gawin nyo ang trabaho ninyo implicitly, of course. Hindi naman natin nakausap yung Korte Suprema, Justice, pero in effect, parang ganun ang sinasabi po ng Korte Suprema, hindi ho ba? Tama po yun. At ang sabi ko nga, ang jurisdiction ng Korte Suprema. Kulang pa to, sir. Wait lang. Mag-resolve lang ng mga strict questions of law if they involve violations of the Constitution. Itong articles of impeachment na isinampa sa Senate Impeachment Court, they do not only involve questions of law, they involve questions of facts. Correct. Contentious questions of facts. Okay, sige. Kita pupunta na si Justice sa mga komplikadong legal issue. Sa atin lang dito yung pang-aabuso, ang pagiging diktador ni Cheese Escudero. Kaya dito nag-agree na talaga ako kay presidential legal advisor Juan Ponce Enrile. Kuwan na talaga ito, nagpapa-impluwensya na talaga si Cheese kay Sara Duterte. Meron talaga na sila agreement at naniniwala ako totoo yung mga umuugong-ugong mga balita ngayon na opera na si Cheese na kung ma-survive ni Sara ito at tatakbo siya ng presidente, si Cheese ang vice-presidente niya. Kaya isa rin yung dahilan na dinidelay ni Cheese para umabot yan hopefully sa 2026 para by that time. Kasi tulad ngayon, andito pinag-uusapan natin sila. Alam nyo naman sa PR, good news or bad news, news pa rin yan. So ngayon, bukang bibig si Cheese. So kung ma-maintain niya yan until 2020s, early 2026 or the year, malapit na yan, papunta sa eleksyon. So hanggang 2027, pag-usapan pa rin natin itong issue na ito. So, kuwan na talaga siya. Parang kuwan na talaga siya. Yamadong-yamado na talaga ang pangalan niya. So, kaya tuloy pa rin ang magagawa natin. Tuloy pa rin yung pag-iingay natin dito sa issue na ito. I-like nyo itong vlog. I-share nyo itong vlog kasi sa PR, sa public relations, so
propaganda work, meron kami tinatawag na shelf life. May mga issue na mamamatay kung wala ng bagong development. Ito, ano pa lang, June 19 pa lang tayo ngayon. Babalik pa yung new Senate sa July 28 kung kailan pwede natin makakuha ng bagong updates impeachment. Pero ngayon, medyo hihina itong issue, makukoveran ito ng other issues dahil nakuha na talaga, natapos na yung 19 Congress at July 28 pa ang pagbalik niyan. So, pero pwede mawala muna yung issue, pero wag natin hayaan na mawala sa atensyon ng publiko itong issue. Tuloy tayo sa pag-iingay, sa pag-like, sa pag-share nitong vlog para ipakita, tuloy natin ipakita na yung mga ipakita sa mga senators at sila Sara na we're watching you. We're watching you, ha? Binabantay natin sila. Binabantay natin yung mga maniobran ka. And we will be giving you more updates on that. Pero for now, kasuhin ko muna itong pagtaas na sugar ko. Mataas talaga. Grabe naman dyan. Light breakfast lang ako. 2:35 kagad. Ilakad ko na lang ito, ha? Kaysa inumin ng medisina. Ilakad ko na lang para mas natural way. Kasi 12 o'clock pa ako umiinom ng medisina ko sa diabetes. So yun lang muna update dito. Na no less than the best legal minds of the country ay sinasabi na rin nagiging abusado, naging diktador at hindi lang ito more than katangahan lang ito, kundi deliberate attempt to protect and defend Sara Duterte from the truth. They are doing everything to stop the truth from coming out during the impeachment trial. Huwag natin pag-usapan yung Senado kasi kung nailabas lahat ng ebidensya, wala talaga silang choice but to convict Sara Duterte. Pero now, ang target lang muna natin, masimulan na ng trial na ito ang pinipigil nila even to the extent of violating the Constitution. And ito nga ang conclusion nila. First time ito, may Chief Justice na nagsalita na si former Chief Justice Renato Puno na sinabi na kitang-kita na talaga na pang-abuso de Chis sa ligang batas para lang proteksyonan isang Vice President Sara Duterte. So ang question, puwera sa political deals, ano pa kaya ang inoffer sa kanila ni Sara Duterte? We will discuss that later. But for now, thank you very much for watching. Please join me again in my succeeding vlogs during the day and see you in my next vlog. Yun, salamat, Sir Bud. O, di ba mabsat? Actually, pati si Coco Pimentel, sinabi niya kahapon po anong Sunday. Yung meron siyang, di ba? Itong namang Senado natin ngayon, kaya particularly kay Chis Escudero, sabi niya, lahat na lang, sinasabi, dalhin niyo sa Supreme Court, napakasimple issue, dadalhin pa pwede naman natin pag-usapan dito sa ating Senate. Bakit kailangan pang dalhin sa napaka-baby, kung maka-bini-baby masyado, lahat na lang ng issue, kailangan nakabase sa Supreme Court kung may reklamo daw. Kaya yung mga simpleng bagay na pwede namang pag-usapan, pag-usapan na dito, hindi yung lahat na lang sinasabi ni Chis na dalhin sa Supreme Court, di ba? Kung may problema. Kaya napakababaw. Tapos ngayon, tingnan nyo, si Chief Justice Puno, talagang kitang-kita talaga na tuloy na lecturean siya. Guys, shout out sa ating 300 plus viewers. May kalab shout out. Siyempre, shout out Ma'am Rowena Dulay. Anyan, sino ba? Anyan na rin si End Time Rapture. Sino pa ba? Sir Leonardo Ansag, nandiyan pala si Sir Leonardo. Shout out Sir Leo. Edgar Mina, congrats. Sabi naman niya. Alright, sino pa bagong pasok dito? Sa mga bagong pasok dyan, may kalab shoutout and good morning. Mag-last topic time, last topic time. Medyo intriga lang to. Intriga lang yata, pero parang totoo eh. Pag-usapan natin tong topic ni Attorney Recto Mabsat, no? Itong di umanong meron palang collab team itong si Tatay Diggs. So tingnan natin Mabsat. Alright, so countdown muna tayo kasi puputulin natin to. Alright. Countdown lang. At saka syempre, like and subscribe po tayo.